Nasa original server na ang Revamp Hanzo. Alamin natin kung gaano siya kalakas at kung sino ang mga kayang kumounter sa kanya. Pag-usapan at talakayin natin to ngayon. Umpisa natin sa kanyang passive na may pangalang Amino Habakiri. Yun yung pangalan ng espada niya. Tuwing siya ay nagbe-basic attack sa kalaban, magkakaroon ng stack ang mga ito na tinatawag na Dark Ninjutsu. Kapag puno na ang 5 stacks nito, pwede niya nang gamitin ang kanyang skill 1 sa mga hero at jungle monster. Pero yun nga, kapag walang stack ng Dark Ninjutsu ang kalaban or yung jungle monster, hindi niya magagamitan ng skill 1 ito. Kailangan may stack talaga. Kapag ginamit mo rin ang iyong skill 1 sa mga jungle monster, magre-recover ang 20% ng iyong HP. Pero kapag sa hero mo naman ito ginamit habang ikaw ay naka-human form, makakapagbigay ka lang ng damage pero hindi ka magkakaroon ng HP recovery. Kapag ginamit mo naman ito sa Turtle at Lord, makakapagbigay ito ng fix na true damage depende sa level ng iyong skill 1. Dito naman tayo sa kanyang skill 2 na may pangalang Dark Mist. Nagdadash siya papunta sa isang direction at nagiiwan ng Dark Mist. Nagdidil ito ng basic attack damage na hindi pwedeng mag-crit. Maganda tong gamitin sa jungle monster para magkaroon agad ng stack at magamitan mo agad ng skill 1. Kaya mo ding dumaan sa mga wall gamit ang skill na ito dahil sa kanyang maikling dash. Nakakapagbigay naman ang Dark Mist ng 40% slow sa mga kalaban at 20% movement speed naman para kay Hanzo. Dito naman tayo sa kanyang ultimate na may pangalang Kinjutsu Pinnacle Ninja. Siya ay lalabas bilang Hanekage. Samantalang may iwan naman ang kanyang katawan na hindi kayang i-target ng kahit na sino. Magiging untargetable ito. Ayan, tignan niyo yung Balmond, inaatake yung katawan ko. Hindi niya alam, wala siyang kahit anong magagawa dito. Kapag naubos na ang iyong energy, ang iyong katawan ay susunod sa iyong Hanekage. Pwede mo ring i-click ang iyong ultimate para bumalik naman sa pwesto ng iyong katawan. Kapag naman na-take down ang iyong Hanekage, babalik ka sa posisyon ng katawan. Makikita ka ng mga kalaban at may slow ka. Ang HP ng iyong katawan at ng iyong ultimate ay iisa. Ibig sabihin kapag ikaw ay nag-heal habang ikaw ay naka-ultimate tapos bumalik ka sa iyong totoong katawan, mag-heal din ang iyong katawan. Pero yun nga, kapag na low health ang iyong ultimate, magiging low health ka na rin pagbalik sa iyong katawan. Habang ikaw ay naka-ultimate, hindi mo pwedeng gamitin ang iyong skill 1 sa mga jungle monster. Tanging sa mga hero mo lang ito magagamit. Kapag ikaw ay nag-ultimate tapos merong full stack na Dark Ninjutsu ang kalaban, pag ginamit mo ang iyong skill 1, magdidil ka ng mas malakas na damage na meron din based on max HP ng kalaban. Pero yun nga, ang damage ng iyong skill 1 ay nakadepende kung gaano karami ang stack ng iyong Dark Ninjutsu. Lumalakas ito ng 20% per stack. Pero yun nga, pag walang stack, mahina ang damage. Pero kapag full stack naman, dito na magkakaroon ng based on HP damage na mas lumalaki kapag mataas ang iyong physical attack. Kaya kapag mas marami kang physical attack item, mas malakas din ang magiging damage ng iyong skill 1. Yung kanyang skill 2 parang dati pa rin, may dash at nakakapagbigay din ng knock up sa kalaban. At syempre nagiiwan din ng Dark Mist. Kapag ikaw ay naka-ultimate, bibilis din ang iyong movement speed ng 35% at 30% naman sa iyong attack speed. Yung kanyang energy naman, lagi nang puno ito every time na siya ay mag-ultimate, kaya hindi ka na kailangan mag-worry. Pero may mga paraan para mas mapatagal ang kanyang ulti. Pwede kang mag-skill 1 muna sa mga jungle monster at saka ka mag-ultimate kasi kapag merong natitake down na non-hero unit, magre-recover ang iyong energy at mas malaki din ang mare-recover na energy kung hero ang natitake down mo. Tignan nyo mabuti yung aking energy, bumabalik-balik lang. Kapag din nga pala ikaw ay naka-skill 1, ikaw ay untargetable. Hindi ka rin magko-consume ng energy habang nasa process ka ng skill 1. Sa mga hero combo naman, pwede ka munang sumugod ng naka-human form tapos ubusin ang iyong skill saka ka mag-ultimate kasi nag-cooldown naman ang iyong skill 1 at skill 2 kapag ikaw ay naka-ulti. Magandang gawin to lalo na kung hinahabol mo ang kalaban. Medyo risky nga lang ito, kaya magandang gawin mo to kung lamang na lamang ka talaga. Sa mga item naman, maganda ang Corrosion at Golden Stop para mabilis kang makapagpa-stack ng Dark Ninjutsu sa mga kalaban. Gamit lang ang iyong skill 2. Tapos may slow pa yung Corrosion Sight. Kaya kapag naka-Golden Staff ka, magagamitan mo agad ng skill 1 ang kalaban. Hindi rin nga pala nag-crit ang kanyang skill 2 kaya wag ka na mag-build ng crit item sa kanya.
Sa ngayon, eto ang nakikita kong magandang item dito sa Revamp Hanzo. Pero masyado pang maaga para dyan, marami pang madidiskubre ang mga players, sigurado. Baka mamaya may mag-tank build pa dyan kasi ang kanyang skill 2 ay basic attack damage kaya mas mabilis makapagpa-stack ng Thunderbelt. Tapos based on HP pa ang kanyang skill 1 kaya magkaka-damage ka pa rin kahit tank build. Ang problema nga lang sobrang bagal magpa-stack kapag ikaw ay tank build. Tapos ang bagal din mag-clear ng minion wave. Para naman sa mga counter sa kanya mahihirapan etong si Hanzo sa mga hero na may immune sa basic attack kagaya ni Karina at Natalia. Kasi hindi siya makakapagpa-stack. Sobrang dali lang din i-crowd control ni Hanzo habang siya ay naka-ultimate para hindi siya maka-takedown ng kakampi. Kaya magandang gamitin si Ruby. At syempre si Valentina magandang gamitin sa kanya. Wala kasi siyang energy. Kaya hanggat meron siyang ultimate, magagamit niya yung ultimate ni Hanzo. Mas matagal yung ultimate niya kay Hanzo mismo. Yun nga lang kapag naubos ang ultimo, babalik ka sa iyong pwesto. At mabilis lang din ang cooldown ng ultimate ni Valentina kasi mabilis lang din ang cooldown ng ultimate ni Hanzo. So magandang gamitin si Valentina sa hirong ito. Yun lamang for this video. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.